welcome to our Binondo and Quiapo Street Food Vlog! Tara, samahan niyo muna kaming bumiyahe! So, let's go sa Guadalupe, Pasig River Ferry Station. So, ayan, along JP Rizal Avenue in Makati, near Guadalupe Bridge lang siya, guys. And it's close to MRT station at sa Carousel and Power Plant Road. So, hi guys! Nandito kami ngayon sa Guadalupe Pasig River Station and kasalukuyan naghihintay yung mga kasama ko sa loob para sa ferry na hinihintay namin. Kasi yung alis ko na is 1:30. So, ito nga pala yung yung mga oras ng pagalis ng ferry. So, ngayon is pupunta lang kami hanggang PUP kasi nga meron silang notice dito na hanggang PUP lang sila since sarado yung Malakay. So guys, alam nyo ba na yung pagsakay sa ferry station is libre lang. And all you have to do is to bring your IDs kasi may pipilapan kayong form for the ticket. And ayun na nga, gumorabels pa rin kami kahit hanggang PUP station lang yung available station. And para na rin for the experience kami, diba? For the experience sa mga persons. Pero sa susunod, if available na ulit lahat ng ferry station, if pupunta kayo ng Quiapo, mas better pag Quinta station yung binabaan nyo. And if Binondo naman, is baba kayo dun sa last station, which is yung Escolta. Pero guys, meron din namang other transpo like jeep na pwedeng sakyan papuntang Quiapo and Binondo. And also, we have that on LRT, di ba? Share ko lang kasi nabasa ko to dun sa loob ng station. Mahigpit daw na ipinagbabawal yung pagkuha ng pictures and video mula PUP station hanggang Loton. It is because for the Malacanang restricted area. Hi guys! So ngayon, nasa yan tayo sa bed. May special guest po tayo for today. Payagan mo ko sa lahat ng paghihirap ko sa... Masaya? Ba't masaya? So hi guys, malapit na kami sa station namin because yung at kasalukuyang super along dito kaya nakakakita. Sabi nila, pagkasakay ka daw sa ferry, babae lang. For me, mga experience ko naman siya ngayon, hindi naman siya mabaho. And yun yung nature. Saka, nililipa ko din yung sinasabi nila na anong ilaw ng ilong pati. Kasi kung nakikita nyo sa mga videos ko, diba? Nakikita nyo super noon, diba? Ang ilaw ng ilong pati. Wow! So, saan nga pa derive ang word na Pasig? So, marami kasing urban legends na nagsasabi kung bakit siya tinawag na Pasig. And one of it is yung alam ko na kwento sa amin ng teacher namin. Ito yung couple sa two lovers sa Filipino named Paz and her Spanish lover that rode sa boat on the river and nahulog ng lalaki sa tubig at sumigaw ng Pasig me! Ibig sabihin, Paz rescue me! Hindi siya nasagip at ang huli ng salita ay Pasig, kaya tinawag ng mga tao ang ilog na Pasig. And another is yung Dabuhayang Bato sa Mandaluyong City. And marami pang ibang versions actually, marami pang urban legends out there. And if may alam kayo, kindly comment down below para malaman din ito ng ating other viewers. So guys, aware pa kayo sa Parex? So if hindi, say no to Parex. Kasi Parex is a 16 elevated tollway na itatayo ng Sunny Corporation sa ibabaw ng Ilog Pasig. Matatakpan ng 83% ng ilog with access in Manila, Pasig, Makati at iba pa. And bakit natin siya tututulan? Unang-unang hindi gagaan ng dali ng trapiko dahil nandito sa Parex. And lalala yung epekto ng climate change dahil sa Parex. And sisirain ng Parex ang resulta ng dekadang paglilinis at pagsasakayos ng Ilog Pasig. And another is, Parex will make Metro Manila even hotter. And Parex will destroy centuries of history and heritage built by the river. Kaya if you're so much interested also about the Parex, you can access this QR code below. And marami kayong matututunan about why we should say no to Parex. Hi guys, so we just got off of my dad's car. Let's go. So yun guys, kakababa lang namin ng ng ferry. And naglalakad kami para makalabas sa... May parang nasa probinsya na tayo. Dito na kami ngayon sa PUP. Naglalakad na kami papuntang... Jeep, PUP. Wow, ang ganda pala ang langit. Grabe, sobrang OA ng init. Kaya mo gusto nitong forget to clear water yung umbrella. Kasi OA talaga siya.
So ayan, nadaanan na natin yung Quiapo and ngayon papunta tayong Binondo. So babalik na lang tayo later dyan. And ngayon sumakay kami ng e-trike and na-realize namin na pwede pala siyang lakarin kasi malapit lang. Pero kung tamad ka or dahil nag-iinitan ka, pwede ka naman sumakay and 20 pesos lang yung pamasahe if hindi ka special. Pero pag special, asahan mo. So mahal yun. I-compare natin yung lasa ng kwek-kwek sa Binondo tsaka sa RT. Ayun. So, nag-travel kami almost 2 hours para kumain ng kwek-kwek. Sarap ng kwek-kwek sa Binondo. Grabe yung culture dito. Diverse. Cultural preservation. Cultural activation. Okay naman pa. Ayun. Sobrang daming tao, di kami So hi guys, mahal yata yung mga restaurant dito. Bebenta na lang muna natin si Lira or si Paul. Kung patsoy, Happy Chinese New Year! Masarap sa iser to dog. Magkano yan? 20. Parang fried chokaw. 25 pesos. Gucci siya, pero unusual na Gucci kasi in comparison sa mga nakasayat yung Gucci, ano siya, mas matigas siya, tapos wala siyang laman. Lego. Right? Guys, titikman pala namin yung sikat na dragon fruit dito. Magkano yan, kuya? Yes, ako mag-i-intro. Go! Yes, welcome to my vlog. Nandito nga po pala tayo sa Umping. Ang maliit po 50, yung malaki po 80. Dragon fruit po. Fruit dragon. Truly yours, kuya. So yan, moment of truth. Hindi na siya nakapag-taste, guys. Caring is caring. Binili namin po. Then, sanagdat na. Kali po? Kaya pesos po tayo sa magiging rice feed, pampatibay ng relasyon. Wow! Makikita nyo 20 pesos and 10 pesos. So, ito try natin yung 20 pesos tsaka yung 10 pesos. Lego! So, yan guys. Lulutuin pala muna siya. Akala ko pwede na siya kainin agad. Guys, nandito tayo sa Binondo. Yung mga masasarap na pagkain. At keto pala. Wala nagse-cellphone ng mga kabataan dito nung nagtatanong kung ano ulam. Dahil alam na namin ang ulam namin mamaya. Ma, ano ulam? Yung titikman na namin. So, syempre, isasusak mo sa suka. Guys, yan. Bago siya kainin. Kasi ganun daw siya kainin. Sabi niya. Hindi ko natin kung nakakalimutan talaga siya ng relasyon. Pero hindi naman. Oh, rate 1 to 10. Rate 1 to 10. Rate ko siya 7. Oh, 7. Ikaw, rate mo siya 8. Ikaw, rate mo siya? Ako rate ko siya. 8. Wow! So yun guys, matatagpuan siya dito sa ilalim ng arc ng Welcome to Chinatown. And kalat-kalat na yan sila dito. Anong feeling? 非常高兴及吉祥庄户。 Kung paano siya ginawa. Bakit ko pala siya tinawag na para tumignan daw kasi kami kailangan ng lasa. Ay, lego. Anong masasabi mo? Sarap! 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 So ayun, dumaan nga pala kami dito sa Shintonyan Foods na kung saan pwede yung bilhan ng mga pampasalubong at ready to eat foods.
ngayon is patungo na kami sa Ongpin Street na kung saan merong nagsasarapan na street foods. Hanipin challenge. Hi guys, nandito kami ngayon sa Ongpin Street and makikita nyo naman na hindi na ako nakapag-DSS. Ininom ko na agad tong sa Parking Jones na mabibili sa kanilang ng sign na kung saan makikita yung Ongpin Street. For me, kasing kaso nyo lang yung ininom namin kanina na Dragon Fruit. I can rate it 8 over 10. May special guest po tayo. Ano yung binili nyo po? Show-subo daw sabi ni ate, pero ano daw siya, gawa daw siya sa kanin na peanut na pinaghalo. Pero ang weird niya lang kasi para siyang may hangin, pero masarap siya. Magkano yan? 25 pesos. Okay. Thank you po. Alam niyo ba na every last Sunday of April, every year, sineselebrate sa Binondo ang Santo Cristo de Longos sa isang street shrine sa kanto ng Ongpin at Pipinpin. Nag-aaling ng dasal pasasalamat ng mga deboto dito at bilang tanda ng kanilang panata, nagbibigay sila ng donasyon para sa mga nangangailangan. Different stores ng ganito na nandun ba si Genghis Khan? New Year, di ba? Nandiyan si Kublai Khan? Hindi, wala. So, ayan. Punta lang kayo lang. Continue sila sa Empire of the State. So guys, dahil tapos na kami kumain ng street food sa Binondo, tara na't maglakad and lego sa Quiapo! Guys, dito sa Templaza Street, makikita nyo yung iba't ibang mga tinda na nakalatag. And syempre, pag maghahanap kayo ng speaker, syempre dito. Yan. Pag naghanap kayo ng mga pangmalakasang speaker, yan. Dito kayo pupunta, guys. So guys, alam nyo ba na yung Quiapo ay hindi lang basta-basta palengke. Isa siyang simbolo ng kulturang Pinoy, pananampalataya at tibay ng loob. Mula sa makasaysayang Quiapo Church at devotion sa kanilang Black Nazarene hanggang sa makukulay na kalsadang puno ng mga tindera-tindera, manghuhula at murang bilihin. Dito mo makikita ang tunay na puso ng Maynila. Guys, nandito po si Kublai Khan. So ayun guys, papunta na kami kay famous na Neneng D at matatagpuan lang daw siya doon sa ilalim ng LRT Carriedo Station. So let's go! Parang nag-imagine ka, nakikita mo sa imagine mo, wow, ang taas ko na. Success ka eh! So, ito yung famous nila Hungarian sausage. Yung tingnan natin if talagang real yung sinasabi ng mga citizen. Neneng B! Away naman po! Gagi, kumaway sa kasi Neneng B. Shoutout kay Sir Barcelona dyan. Serte ni Uno. Shout out to the youth there. Mom, what's the buy-in? Over 10 guys, kasi parang ordinary food lang na naman siya. Yung kinaiban lang is super overloaded ka sa pizza. Totoo nga yung sinasabi nito sa pizza. Ay, parang ordinary lang siya. Ay, laki! Ganun pero... So ngayon guys, meron naman yung titignan natin. Ito lang siya, 10 pesos. So yun guys, nilalagyan po siya ng suka para sa inyong kaalaman. So yun guys, nadaanan din namin itong mga nakalatag dito and tinry ko itong nilupak. Dalo siyang kamote guys. And magkano nga to? 20. Yan, 20 pesos lang guys. Bili na kayo. Malapit lang siya dito sa gilid ng timbahan niya. Guys, hi! Itaturn namin ngayon yung trending na sotanghon. Ito guys. So guys, ganito po sila nagpe-prepare ng kanilang tinitindang sotanghon and others. So yun, dito lang yan sa malapit sa may Quiapo Church. So, yan, titigman natin siya kung worth it ba yung 60 pesos. Eh, totoo nga ba yung sinasabi nila kung masarap pa talaga yung sotanghon. Okay, na go!
老天保佑，金山银山全路有。 So hi guys, ito the moment of truth. Titikman na namin itong sotanghon overload with egg and pork asin. Ito si Miss JC, so siya yung unang titikman broken milk sotanghon. Sige, go JC. Sabaw para sa Mexico. Sarap ng sabaw. 8/10. Medyo oily kasi siya. 8/10. 8/10. Marami siyang meat, tapos may egg pa. For 80 pesos, it's sulit na. Justify with article. Overall, what's the result or what is the conclusion? I have my right to remain silent. I will have my authority for that. Pero for as someone that had conscious, diba, you try to get it. Medyo, Trigger warning lang, no? there's so much oil. Guys, nasa likod namin itong famous na kilala-kilala na Quiapo Church dito sa Quiapo. Ginugulong-gulungan. Right. So dito nagdadasal palagi yung mga citizen kasi naniniwala sila na pag dito sila nag-pray and nag-wish kay God is parang mas magagrant daw yung wishes nila. Lord, I want to be healthy, my family to be healthy, I want to be rich, I want a sugar daddy. And nandito din kasi yung alam natin yung famous na Nazareno. Dito po ang tahanan ng itim na Nazareno, isang buhay na imahe na mula Mexico noong 1606. Kahit ilang beses na itong dumaan sa sunog noong 1791 at 1929, lindol naman noong 1645 at 1863 at World War II bombings, nanatili itong buo at hindi tuluyang nasira. Tapos diba, nasunog yung surrounding niya. Siya hindi siya nasunog, ang itim lang, and yung hair niya hindi man lang nasunog. Tuwing January 9, milyon-milyong deboto ang dumadagsa sa traslasyon, isang taunang prosesyon na sumasagisag sa matinding pananampalataya at panata ng mga Pilipino. Lagi siya sineselebrate ng mga tao so that they will always remember the miracle thing that happened. So hi everyone, that will be the end of our vlog. Again, don't forget to Like and share, and comment down below. 1, 2, 3, Lego! 我们情生注定是沧桑， Success ka eh! 苦之来要笑着走过呀。 Ching chong chang. Mahjong. Huh? 非常高兴及吉祥庄苦。 Baboy, may itlog, may parang lechong. may pusa. Paano lumabas dyan, Bele? Lego! Lego! Lego!